Kumusta sa lahat? Ako si Brother Leo. Masaya akong makita kayong lahat. Ngayong araw, gusto kong ibahagi ang karanasan ng isang brother. Mahigpit siyang naniwala noon sa kasabihang yung mga lalaki ang nagtatrabaho sa labas at mga babae ang gagawa sa bahay. Naniwala siya na ang pagluluto at paglalaba ay gawain ng mga babae at na nakakababa at nakakahiya para sa isang lalaki na gawin ang mga ito. Matapos siyang manampalataya sa Diyos, isinaayos ng iglesia na gawin niya ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Dahil mahigpit siyang kumapit sa tradisyonal na pananaw na yung mga lalaki ang nagtatrabaho sa labas at mga babae ang gagawa sa bahay, nahirapan siyang magpasakop sa mga pagsasaayos ng iglesia at nabigo siyang gampanan ng maayos ang kanyang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Anong pagkaunawa ang nakamit niya tungkol sa walang katotohanang pananaw na ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos at pagninilay sa kanyang sarili? At paano siya nakawala mula sa mga paglimita ng subinismo para tuparin ang kanyang tungkulin ayon sa mga katotohanang prinsipyo? Sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang karanasan. Sa paglaki ko, palaging mga lalaki ang nasusunod sa pamilya namin. At ang tatay ko ang may pinal na desisyon sa lahat ng bagay. Hindi siya gumawa ng anumang gawaing bahay. Ang mga gawaing tulad ng pagluluto, paglalaba, at paglilinis ay trabaho ng nanay at ate ko. Madalas niyang itinuturo sa aming magkakapatid na lalaki na dapat magtrabaho sa labas ng bahay ang mga lalaki at ang mga babae ang dapat humawak sa mga gawaing bahay. At na ang pagsasaka at paghahanap buhay ay trabaho ng lalaki. Samantala, ang pagluluto at paglalaba ay mga gawain para sa mga babae. Dahil sa mga sinabi at ginawa ng tatay ko, ang mga kuya ko ay naging mga ulo ng kani-kanilang pamilya matapos mag-asawa at hindi kailanman gumawa ng gawaing bahay. Gusto kong maging katulad nila. Dahil pakiramdam ko ay iyon lang ang paraan para magkaroon ng tamang tindig at dignidad ng isang lalaki. Nang mag-asawa ako, ang asawa ko ay isang napakabuti at may kakayahang may bahay na umako sa lahat ng gawaing bahay. Minsan, kapag oras ng pagkain, inihahain pa niya ang pagkain ko sa mismong harapan ko. Dahil dito, lalo kong naramdaman na bilang isang lalaki, hindi ko dapat gawin ang mga gawaing tulad ng paglalaba, pananahi, o pag-aalaga ng mga bata. Lahat ng iyon ay gawaing pambabae. Kung gagawin ko ito, kahiya-hiya ito at nakakababa ng aking dignidad. Kalaunan, pagkatapos manganak ng asawa ko, umuuwi ako galing sa trabaho at nakikita siyang nahihirapang magluto at gumawa ng gawaing bahay habang karga ang sanggol. Gusto ko siyang tulungan. Pero naiisip ko kung gaano nakakahiya kung malaman ng mga tao na ang isang lalaking tulad ko ay gumagawa ng ganoong klaseng trabaho. Kaya lumalabas na lang ako para maglaro ng baraha, imbis na tulungan ang asawa ko sa mga gawain. Pagkatapos kong tanggapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, talagang nasiyahan ako sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Mula sa kanyang mga salita, napagtanto ko na sa pananampalataya sa Diyos, kailangan kong isagawa ang katotohanan sa lahat ng bagay at isabuhay ang normal na pagkatao. Hindi pwedeng hayaan ko lang na pagsilbihan ako ng iba. Talagang hindi iyon makatwiran. Mula noon, sinimulan kong tulungan ang asawa ko sa ilang gawaing bahay. Nag-aaral na magluto, maghugas ng gulay, at maglinis. Isang araw, noong Enero 2023,
Sinabi ng leader na may ilang panganib sa seguridad ang isang tahanang matutuluyan at kailangang ilipat kaagad ang mga nakababatang sister na nakatira doon. Hiniling niya sa akin na pansamantala silang patuluyin at sinabing lilipat sila pagkatapos ng bagong taon kapag may nahanap ng angkop na tahanang matutuluyan. Sa isip-isip ko, isa akong brother. Maghapon sa paligid ng kalan, nakakababa naman iyon at nakakaasiwa. Bakit naman isinaayos ng leader na ako ang magpatuloy sa bahay? Hindi ba't pinapahirapan lang niya ako? Pero naisip ko, maraming taon na akong nananampalataya sa Diyos. Kung tatanggihan ko ang tungkuling ito, hindi ba't sasabihin ng leader na hindi ako isang taong naghahangad ng katotohanan? Isa pa, angkop naman talaga ang bahay ko para sa pagpapatuloy. At bagamat inalis na sa iglesia ang asawa ko, sinusuportahan niya ako sa paggawa ng tungkulin ko at hindi rin naman tumututol ang dalawa kong anak. Tamang-tama lang para sa mga nakababatang sister na sa bahay ko magbagong taon. Saka, hiniling lang naman ng leader na pansamantala ko silang patuluyin. Lilipat din sila kapag may nahanap ng angkop na tahanang matutuluyan. Nang maisip ko ito, pumayag ako. Pero nang oras na para magpatuloy, lumitaw na naman ang kaisipan na dapat magtrabaho sa labas ng bahay ang mga lalaki at ang mga babae ang dapat humawak sa mga gawaing bahay. Dahil nagtatrabaho ang asawa ko sa tindahan ng mga almusal, ako ang nagluluto ng almusal at tanghalian sa bahay araw-araw. Maraming beses akong pinaalalahanan ng asawa ko. Dapat kang magsuot ng apron at mga oversleeve kapag nagluluto ka. Kung hindi, madudumihan ang damit mo at magiging mahirap labahan. Oo lang ako ng oo. Pero hindi ko ginawa iyon ni minsan. Naisip ko, gusto pa niyang magsuot ako ng mga oversleeve at apron? Anong magiging itsura ko? Magmumukha akong matandang may bahay. Kung makikita ako ng mga sister na ganoon, sobrang kahiya-hiya naman iyon. Ang pagluluto at paglalaba ay mga gawaing dapat ginagawa ng mga sister, hindi ng mga brother. Kung malalaman ng mga kapatid na nagpapatuloy ako sa bahay, tiyak na hahamakin nila ako. Hindi ako makapaniwala na ako, isang brother na gumagawa ng gawaing nakabatay sa teksto, ay isa na ngayong profesional na kusinero. Pagkaraan ng ilang panahon, isinaayos ng leader na may isa pang nakababatang sister na lumipat sa bahay ko. At parang walang anumang balak na umalis ang mga sister. Sa isip-isip ko, hindi ba't sabi nila ay lilipat sila pagkatapos ng bagong taon? Bakit may mga idinaragdag pang tao sa bahay ko? Ang araw-araw na paglulutong ito ay nakakababa ng dignidad. Kailan ba ito matatapos? Nasasakal ako sa pagiging negatibo at hindi ko na isinapuso ang pagluluto at naging pabasta-basta na lang ako. Ang sinaing ko ay masyadong matigas o kaya ay masyadong malambot. At ang mga niluluto kong ulam ay masyadong maalat o kaya ay wala namang lasa. Pero hindi ko pinagnilayan ang sarili ko kahit kaunti. Pakiramdam ko pa nga na sapat na ang makapaghain lang ng pagkain sa mesa. Kalaunan, nagsimula silang magbigay sa akin ng puna. Sinasabing, hilaw ang luto ko sa noodles at hindi natunaw ang mga butil ng asin sa ensalada. Lalong sumama ang loob ko nang marinig ko ito. Nakakababa na nga ng dignidad para sa isang lalaking tulad ko na magluto para sa inyo buong araw. Tapos ngayon, hinahanapan pa ninyo ng mali ang lahat? Hindi ko na ito matiis.
Sa puso ko, gusto ko na lang na umalis na sila agad. Kalaunan, napagtanto kong mali ang kalagayan ko. Kaya nanalangin ako sa Diyos na gabayan akong maunawaan ang mga problema ko. Noong panahong iyon, narinig ko ang isang himno ng mga salita ng Diyos. Ang orihinal na sangkatauhan ay mga buhay na katauhang may espiritu. Sa simula, nilikha ko ang sangkatauhan. Ibig sabihin, nilikha ko ang ninuno ng sangkatauhan, si Adan. Pinagkalooban siya ng anyo at wangis. Nag-uumapaw sa sigla, nag-uumapaw sa lakas, at bukod pa nga riyan, kapiling siya ng aking kaluwalhatian. Iyan ang maluwalhating araw ng likhain ko ang tao. Pagkatapos niyan, ginawa si Eva mula sa katawan ni Adan, at siya man ay ninuno ng tao. Kaya, ang mga taong nilikha ko ay puno ng aking hininga at puno ng aking kaluwalhatian. Si Adan ay orihinal na isinilang mula sa aking kamay at siyang kumakatawan sa aking wangis. Sa gayon, ang orihinal na kahulugan ng Adan ay isang nilalang na aking nilikha, puspos ng aking masiglang lakas, puspos ng aking kaluwalhatian, may anyo at wangis, may isang espiritu at hininga. Siya lamang ang nilikha, may angking espiritu, na may kakayahang kumatawan sa akin at taglayin ang aking wangis at nakatanggap ng aking hininga. Sa simula, si Eva ang ikalawang taong pinagkalooban ng hininga na ang paglikha ay aking inorden. Kaya ang orihinal na kahulugan ng Eva ay isang nilikha na magpapatuloy ng aking kaluwalhatian, puno ng aking sigla at bukod pa riyan ay pinagkalooban ng aking kaluwalhatian. Si Eva ay nagmula kay Adan, kaya taglay rin niya ang aking wangis, sapagkat siya ang ikalawang taong nilalang sa aking wangis. Ang orihinal na kahulugan ng Eva ay isang buhay na tao, may espiritu, laman, at buto. Ang ikalawang patotoo ko at aking ikalawang wangis sa gitna ng sangkatauhan. Sila ang mga ninuno ng sangkatauhan, ang mga mahalaga at dalisay sa mga sangkatauhan. Sila ay orihinal na mga buhay na nilalang na pinagkalooban ng mga espiritu. Habang pinagninilayan ko ang mga liriko, napagtanto ko na noong unang nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, sina Adan at Eva, hindi niya kailanman sinabi na mas marangal ang mga lalaki kaysa sa mga babae o na mas mababa ang katayuan ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Sa mata ng Diyos, pantay-pantay ang mga lalaki at babae. Ganoon din sa sambahayan ng Diyos. Anuman ang tungkuling ginagampanan ng isang tao, hindi kailanman sinabi ng Diyos na ang ilang tungkulin ay dapat gawin ng mga brother at ang iba ay para lang sa mga sister. Pero tinuruan ako ng mga salita at gawa ng tatay ko mula pa noong bata ako. At namuhay ako ayon sa mga subinismong kaisipan. Palagi kong minamaliit ang mga babae at mababa ang tingin sa mga gawain tulad ng pagluluto at paglalaba. Iniisip na lahat ng iyon ay gawaing pambabae. Iyon ang dahilan kung bakit sobrang lumalaban ako sa aking tungkulin sa pagpapatuloy. At kahit na ginawa ko ito, pabasta-basta lang ako. Lahat ng inisip at ginawa ko ay hindi naaayon sa mga layunin ng Diyos. Nang mapagtanto ito, handa na akong magpasakop at masigasig na tuparin ang aking tungkulin ng pagpapatuloy. Pagkatapos niyon, kapag nagluluto ako ng noodles, pinapakuluan ko ito ng mas matagal at minamarinate ko na ng maaga ang mga ensalada.
Sinimulan ko na ring isipin na iba't ibahin ang mga putahing ginagawa ko. Nang makita kong may sakit at umuubo ang ilan sa mga nakababatang sister, iginawa ko sila ng inumin na gawa sa peras at batong asukal. Noong nagsisimula na akong magbago, sa hindi inaasahan ay lumipat sila. Pagkaalis nila, madalas kong pinagninilayan. Bakit ba ako nagpakita ng labis na paglaban noong nagpapatuloy ako? Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos na naglalantad sa isyu ng subinismo at nagkaroon ako ng kaunting pagkaunawa sa aking sarili. Sabi ng makapangyarihang Diyos, iniisip ng maraming lalaki, ang mga gawaing bahay tulad ng paglalaba at pagtatahi ng damit ay pawang mga bagay na dapat gawin ng mga babae. Sa tuwing ginagawa ko ang mga gampaning ito, naiinis ako at pakiramdam ko ay nababawasan ang pagkalalaki ko. Merong ganitong mga subinismong kaisipan ang ilang lalaki. Hinahamak nila ang mga gawaing bahay tulad ng pag-aalaga ng mga anak, paglalaba, pagluluto at paglilinis. At ayaw nilang gawin ang mga bagay na ito. Kahit na gawin nila ang mga ito, ginagawa nila ito ng medyo labag sa loob, sa takot na baka maliitin sila ng iba. Iniisip nila, kung palagi kong ginagawa ang mga gawaing bahay na ito, paano pa ako naiiba sa isang babae? Hindi ba't may problema sa kanilang pag-iisip? Oo. Ang mga tao mula sa ilang partikular na rehiyon ay partikular na may subinismong kaisipan. Hindi maikakaila na resulta ito ng pagkokondisyon at impluwensya ng kanilang mga pamilya. Kaya, nakapinsala ba sa iyo o nakabuti sa iyo ang pagkokondisyong ito? Nakapinsala ito sa akin. Lubha itong nakapipinsala sa mga tao. Halimbawa, sabihin nating isa kang brother at inatasan kang maghanda ng mga pagkain at maghugas ng mga pinggan para sa ibang mga kapatid araw-araw. Makakapagpasakop ka ba? Sa tingin ko, oo. Siguro ay magagawa mo sa maikling panahon. Pero makakapagpasakop ka ba kung inatasan kang gawin ang tungkuling ito sa pangmatagalan? Makakapagpasakop ako kung paminsan-minsan ko lang gagawin ang tungkuling ito. Kung sa mas matagal na panahon, baka hindi ko magawa. Ipinapakita nito na wala kang pagpapasakop. Ano ang nagiging sanhi para hindi magkaroon ng pagpapasakop ang mga tao? Dulot ito ng pagkakaroon ng mga tao ng mga tradisyonal na kuro-kuro sa kanilang puso. Iniisip nilang dapat magtrabaho ang mga lalaki sa labas ng bahay at ang mga babae ang dapat mag-asikaso sa mga gawaing bahay. Natrabaho ng babae ang pagluluto at nakakahiya para sa isang brother ang magluto. Kaya hindi magiging madaling magpasakop. Tama. Nahuhulog ang mga tao sa diskriminasyon sa kasarian pagdating sa paghahati-hati ng trabaho. Iniisip ng mga lalaki, kaming mga lalaki ay dapat na nasa labas at naghahanap buhay. Ang mga gawaing bahay tulad ng pagluluto at paglilinis ay dapat gawin ng mga babae. Hindi kami dapat pinapagawa nito. Ngunit mga espesyal na sitwasyon ito ngayon at ipinapagawa ito sa iyo. Kaya ano ang gagawin mo? Anong mga suliranin ang dapat mong lutasin para makapagpasakop? Ito ang pinakabuod ng issue. Dapat mong mapagtagumpayan ang iyong diskriminasyon sa kasarian. Walang anumang trabaho na dapat gawin lang ng mga lalaki, ni anumang dapat gawin lang ng mga babae. Una sa lahat, huwag mong hatiin ang trabaho sa ganitong paraan. Hindi dapat tukuyin ayon sa kasarian kung anong tungkulin ang ginagawa ng isang tao.
eksaktong inilantad ng mga salita ng Diyos ang kalagayan ko. Naisip ko kung paano, dahil sa impluwensya ng mga salita at gawa ng aking ama at sa pagpapalaki ng aking pamilya mula pagkabata, palagi akong naniniwala na ang mga lalaki ay nakatataas sa mga babae. At dapat magtrabaho sa labas ng bahay ang mga lalaki at ang mga babae ang dapat humawak sa mga gawaing bahay. Inakala ko na ang mga gawaing bahay tulad ng paglalaba, pagluluto, at paglilinis ay pawang mga bagay na ginagawa ng mga babae. Habang ang mga lalaki ay kailangan lang magsaka o magtrabaho para kumita ng pera. Naniniwala ako na mas mataas ang katayuan ng isang lalaki kaysa sa isang babae. Kaya, natural lang na dapat silang pagsilbihan ng kanilang mga asawa at na kung ang isang lalaki ay gumawa ng gawaing bahay, nakakababa iyon ng dignidad at mamaliitin sila. Sa makatwid, bago ako manampalataya sa Diyos, hindi ako kailanman gumawa ng gawaing bahay. Nang makita ko ang asawa ko na nagpaparoot pa rito, gumagawa ng mga gawain habang karga ang aming anak, nakonsensya ako at ginusto kong tumulong. Pero naalala ko na ang isang lalaking tulad ko ay dapat panindigan ang isang partikular na tindig at dignidad ng isang tunay na lalaki. Naisip ko kung gaano ako mapapahiya kung makita ako ng iba na gumagawa ng gawaing pambabae. Kaya lumalabas ako para maglaro ng baraha at magsaya sa halip na tulungan siya sa mga gawain. Sa lahat ng mga taon na iyon, tahimik na nagdurusa ang asawa ko. Namumuhay ng nakapapagod at mapait. Ang pinakamahalaga, dahil sa sobrang impluwensya sa akin ng mga subinismong kaisipan, hindi ako makapagpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. Nang isaayos ng leader na pansamantala akong magpatuloy ng mga sister, itinuring kong trabaho ng babae ang gawaing bahay at naramdaman kong kahiya-hiya ito at nakakababa ng dignidad. Bilang isang brother, ang gumawa ng tungkulin ng pagpapatuloy. Para protektahan ang aking imahe bilang lalaki, hindi man lang ako nangahas na magsuot ng apron o mga oversleeve kapag nagluluto, sa takot na maliitin ako ng mga sister. Dahil sa paglaban sa aking kalooban, naging pabasta-basta ako sa aking tungkulin. Hindi ko man lang maluto ng maayos ang noodles at hindi natunaw ang asin sa mga ensalada. Nang bigyan ako ng mga mungkahi ng mga sister, inisip kong masyado silang mapaghanap at gusto ko na lang na umalis na sila sa lalong madaling panahon. Nakita ko na sa pamumuhay ayon sa mga tradisyonal na kultural na ideyang ito, upang maprotektahan ang aking di umano'y dignidad at katayuan bilang lalaki, ako ay naging napakamakasarili at napakalamig. Walang anumang normal na pagkatao. Wala akong kahit kaunting pagpapasakop o debosyon sa aking tungkulin. Nang mapagtanto ito, nanalangin ako. Hinihiling sa Diyos na gabayan akong maunawaan ang katotohanan at makalaya mula sa gapos at mga paglilimita ng aking mga subinismong kaisipan. Pagkatapos, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at nakahanap ako ng landas ng pagsasagawa. Sabi ng makapangyarihang Diyos, dapat bang pag-ibahin ang mga responsibilidad sa lipunan ng kalalakihan at kababaihan? Dapat bang magkaroon ng pantay na katayuan sa lipunan ang mga lalaki at babae? Makatarungan ba na masyadong itaas ang katayuan ng mga lalaki at maliitin ang kababaihan? Hindi. Hindi ito makatarungan. Kaya, paano nga ba dapat tratuhin ang katayuan sa lipunan ng kalalakihan at kababaihan
sa paraang patas at makatwiran? Ano ang prinsipyo para dito? Na ang mga lalaki at babae ay pantay at dapat tratuhin ng patas. Ang patas na pagtrato ay ang teoretikal na basihan. Ngunit paano ito dapat isagawa sa paraang nagpapakita ng pagiging patas at makatwiran? Hindi ba't may kinalaman ito sa mga praktikal na problema? Una sa lahat, dapat nating matukoy na ang katayuan ng kalalakihan at kababaihan ay pantay. Hindi ito mapag-aalinlanganan. Sa makatuwid, ang hatian sa trabaho sa lipunan ng kalalakihan at kababaihan ay dapat ding maging pantay at dapat isaalang-alang at isaayos ayon sa kanilang kakayahan at kapabilidad sa gawain. Dapat magkaroon ng pagkakapantay-pantay lalo na pagdating sa karapatang pantao, kung saan dapat natatamasa din ng mga babae ang natatamasa ng mga lalaki. Upang matiyak ang pantay na katayuan ng mga kalalakihan at kababaihan sa lipunan. Ang sino mang kayang gumawa sa trabaho o sino mang may kakayahang maging leader ay dapat tulutang gawin ito, lalaki o babae man siya. Ano ang palagay mo sa prinsipyong ito? Mabuti ito. Sinasalamin nito ang pagkakapantay-pantay ng kalalakihan at kababaihan. Halimbawa, kung may 2 lalaki at 2 babae na nag-a-apply para sa trabaho bilang isang bombero, sino ang dapat makuha? Ang patas na pagtrato ay ang teoretikal na batayan at ang prinsipyo. Paano nga ba dapat harapin ng isang tao ang ganitong sitwasyon? Gaya ng kasasabi ko ngayon lang, hayaan na gawin ito ng sino man na kaya ang trabaho, ayon sa kanyang abilidad at kakayahan. Pumili ayon sa prinsipyong ito. Sa pamamagitan ng pagsusuri kung sino sa mga kandidatong ito ang may maayos na pangangatawan at hindi malamya. Ang mahalaga sa pag-aapula ng apoy ay ang mabilis na pagkilos sa panahon ng kagipitan. Kung masyado kang malamya, mabagal mag-isip, at matamlay, tulad ng isang pagong o ng isang matandang baka, maaantala mo ang mga bagay-bagay. Matapos matiyak ang mga katangian ng bawat kandidato, batay sa kanilang kakayahan, abilidad, karanasan, antas ng kakayahan sa pag-aapula ng apoy, at iba pa, ang naging konklusyon ay talagang angkop ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay matangkad, malakas ang katawan, may karanasan sa pag-apula ng apoy, at lumahok siya sa ilang operasyon sa pag-apula ng sunog at pagsagip. Ang babae ay maliksi, sumailalim sa mahigpit na pagsasanay, maalam siya tungkol sa pag-apula ng apoy at mga kaugnay na pamamaraan sa trabaho. May kakayahan siya at naging kilala siya sa ibang trabaho at nakatanggap ng mga parangal. Kaya, sa huli, pareho silang napili. Tama ba iyon? Oo. Ito ay tinatawag na pagpili sa pinakamahusay sa lahat, nang hindi pinapaboran ang sinuman. Unang-una sa lahat, kapag pinangangasiwaan ang isang bagay, wala kang pagkiling laban sa mga lalaki o babae. Naniniwala ka na maraming namumukod-tangi at mahuhusay na babae. At marami kang kilalang gayong mga tao. Kaya, nakukumbinsi ka ng iyong kabatiran na ang kapabilidad ng kababaihan sa gawain ay hindi mas mababa sa abilidad ng mga lalaki at na ang halaga ng iniaambag ng kababaihan sa lipunan ay hindi mas mababa kaysa sa mga lalaki. Sa sandaling magkaroon ka ng ganitong kabatiran at pagkaunawa, gagawa ka ng mga tumpak na paghatol at pagpapasya batay sa katunayang ito sa tuwing kikilos ka sa hinaharap. Sa madaling salita, kung hindi mo papaboran ang sinuman at wala kang anumang pagkiling sa alinmang kasarian, magiging normal ang pagkatao mo sa aspektong ito at makakakilos ka ng patas.
ang mga pagbabawal ng tradisyonal na kultura sa paraan na ang mga lalaki ay itinuturing na mas mataas kaysa sa mga babae ay aalisin. Hindi na makukulong ang iyong mga kaisipan at hindi ka na maiimpluwensyahan ng aspektong ito ng tradisyonal na kultura. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, nakaramdam ako ng malaking kalinawan at naunawaan ko na para makalaya mula sa mga tanikala ng tradisyonal na kultural na mga ideya tulad ng ang mga lalaki ay nakatataas sa mga babae at dapat magtrabaho sa labas ng bahay ang mga lalaki at ang mga babae ang dapat humawak sa mga gawaing bahay. Kailangan ko munang tanggapin ang katunayan na pantay-pantay ang mga lalaki at babae. Hindi dapat magkaroon ng pagkiling ang mga lalaki laban sa mga babae, lalo pa ang maliitin o apihin sila. Iyan ay immoral at walang pagkatao. Dapat tratuhin ng patas ng mga lalaki ang mga babae at hindi ituring na natural na dapat gawin ng mga babae ang gawaing bahay, habang itinuturing na trabaho para sa mga lalaki ang mga kilalang trabaho na nagdudulot ng katayuan. Ang gayong pananaw ay pananaw ng mga maling paniniwala at maling kaisipan ni Satanas at ito ay ganap na salungat sa katotohanan. Walang tuntunin sa sambahayan ng Diyos na nagsasabi kung aling mga tungkulin ang dapat gawin ng mga brother at alin ang para sa mga sister. Sa sambahayan ng Diyos, hindi kailanman isinasaayos ang mga tungkulin batay sa kasarian. Sa halip, makatwiran itong isinasaayos batay sa kakayahan, mga kalakasan, kapabilidad sa gawain ng bawat tao, at sa mga pangangailangan ng gawain ng iglesia. Halimbawa, isinaayos ng leader na gawin ko ang tungkulin ng pagpapatuloy dahil ang tahanang matutuluyan na tinitirhan ng mga sister ay may mga panganib sa seguridad at walang mahanap na ligtas na bahay kaagad. Ang bahay ko naman ay angkop at sinusuportahan ako ng aking asawa at mga anak sa paggawa ng aking tungkulin. Sa isang banda, dahil sa pagsasaayos ng leader, napanatiling ligtas ang mga sister. At sa kabilang banda, pinahintulutan sila nito na gawin ang kanilang mga tungkulin ng normal, na tinitiyak na hindi maaapektuhan ang gawain ng iglesia. Sa pagpapatuloy sa kanila, itinataguyod ko rin ang gawain ng iglesia at ginagawa ang aking tungkulin. Dapat ay tinanggap ko ang pagsasaayos at nagpasakop ako. Binitiwan ang mga walang katotohanang ideya at pananaw na ang mga lalaki ay nakatataas sa mga babae at dapat magtrabaho sa labas ng bahay ang mga lalaki at ang mga babae ang dapat humawak sa mga gawaing bahay. At tinupad ang aking tungkulin ng pagpapatuloy ayon sa mga salita ng Diyos. Pagkatapos, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos at natutunan kung paano harapin ng wasto ang aking tungkulin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Anuman ang tungkulin mo, huwag mong diskriminahin kung ano ang mataas at mababa. Ipagpalagay na sinasabi mong, bagamat ang gampaning ito ay isang atas mula sa Diyos at ang gawain ng sambahayan ng Diyos, kung gagawin ko ito, baka maging mababa ang tingin ng mga tao sa akin. Ang iba ay nakakagawa ng gawaing nagpapahintulot sa kanila na mamukod-tangi. Ibinigay sa akin ang gampaning ito, na hindi ako hinahayaang mamukod-tangi, kundi nangangailangan ng pagsisikap ko ng hindi nakikita. Hindi ito patas. Hindi ko gagawin ang tungkuling ito. Ang tungkulin ko ay dapat iyong magpapatingkad sa akin sa harap ng iba at magbibigay daan sa akin na gumawa ng pangalan para sa aking sarili. At kahit na hindi ako gumawa ng pangalan para sa aking sarili o magpatingkad, dapat akong makinabang mula rito at makaramdam ng pisikal na kaginhawahan. Ito ba ay katanggap-tanggap na saloobin?
Ang pagiging maselan ay hindi pagtanggap sa mga bagay mula sa Diyos. Ito ay pagpili ayon sa iyong mga sariling kagustuhan. Hindi ito pagtanggap ng iyong tungkulin. Ito ay pagtanggi sa iyong tungkulin, isang pagpapamalas ng iyong paghihimagsik laban sa Diyos. Ang ganoong pagkamaselan ay nahahaluan ng mga pansarili mong kagustuhan at pagnanais. Kapag isinasaalang-alang mo ang iyong sariling pride at katayuan, ang iyong sariling mga interes, at iba pang mga gayong bagay, ang saloobin mo sa iyong tungkulin ay hindi pagpapasakop. Anong saloobin ang dapat meron ka sa iyong tungkulin? Una, hindi mo ito dapat analisahin kung sino ang nagtalaga ng gawaing ito. Sa halip, dapat mo itong tanggapin mula sa Diyos. Ito ay atas ng Diyos. Ito ay iyong tungkulin. At dapat kang magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos at tanggapin ang iyong tungkulin. Ikalawa, huwag mong diskriminahin kung ano ang mataas at mababa. At huwag mong abalahin ang sarili mo kung ano ang kalikasan ng tungkulin. Kung tinutulutan ka man itong mamukod-tangi o hindi. Kung ito ba ay ginagawa sa harap ng publiko o nang walang nakakakita. Huwag mong isaalang-alang ang mga bagay na ito. Meron ding isa pang aspekto ng saloobing ito. Pagpapasakop at aktibong pakikipagtulungan. Halimbawa, sabihin nating responsibilidad mo ang magluto para sa iyong mga kapatid. At iyon ang tungkulin mo. Paano mo dapat ratuhin ang gampaning ito? Dapat naming hanapin ang mga katotohanang prinsipyo. Paano mo hahanapin ang mga katotohanang prinsipyo? May kinalaman ito sa realidad at sa katotohanan. Kailangan mong pag-isipan kung paano isasagawa ang katotohanan at kung paano gampanan ng maayos ang tungkuling ito. Aling mga aspekto ng katotohanan ang nakapaloob dito? Ang unang hakbang, una sa lahat, ay kailangan mong malaman na hindi ako nagluluto para sa sarili ko. Tungkulin ko ito. Kinapapalooban ito ng aspekto ng pangitain. Paano naman ang ikalawang hakbang? Kailangan naming pag-isipan kung paano lulutuin ng maayos ang pagkain. Ano ang pamantayan sa pagluluto ng maayos? Kailangan naming hanapin ang mga hinihingi ng Diyos. Tama iyan. Tanging ang mga hinihingi ng Diyos ang katotohanan, ang pamantayan, at ang prinsipyo. Gawin ang mga bagay-bagay alinsunod sa mga hinihingi ng Diyos. Ito ay isang aspekto ng katotohanan. Una sa lahat ay kailangan mong isipin ang aspektong ito ng katotohanan at pagkatapos ay pagnilayan na ibinigay sa akin ng Diyos ang tungkuling ito upang gampanan ko. Ano ang pamantayang hinihingi ng Diyos? Unang-una sa lahat, kailangan mong taglayin ang pundasyong ito. Kung gayon ay paano ka dapat kumilos upang maabot mo ang pamantayan ng Diyos? Ang pagkaing lulutuin mo ay dapat na masustansya, masarap, malinis, at hindi nakasasama sa katawan. Ang mga ito ang mga detalyeng nakapaloob. Basta't kumikilos ka alinsunod sa prinsipyong ito, ang pagkaing lulutuin mo ay maihahanda alinsunod sa mga hinihingi ng Diyos. Bakit ko ito sinasabi? Dahil hinanap mo ang mga prinsipyo ng tungkuling ito at hindi lumagpas ang mga kilos mo sa saklaw na itinakda ng Diyos. Tama ang paraan ng pagkilos mo. Ginampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin at nagampanan mo ito sa isang paraan na pasok sa pamantayan. Sa sambahayan ng Diyos, walang tungkuling isinasaayos batay sa kasarian ng isang tao at walang mataas o mababang mga tungkulin. Ang tamang saloobin sa iyong tungkulin ay tanggapin ito mula sa Diyos at magpasakop. Hindi alintana kung sino ang nagsaayos nito o kung ikaw ang sentro ng atensyon.
Dapat mong hanapin ang mga katotohanang prinsipyo para tuparin ng maayos ang iyong tungkulin. Ito ang tamang paraan ng pagsasagawa at ito ay naaayon sa mga layunin ng Diyos. Nang isaayos ng leader ang tungkulin ng pagpapatuloy para sa akin, hindi ako dapat nag-alala na baka maliitin ako. Sa halip, dapat ay hinanap ko ang mga katotohanang prinsipyo at ginawa ang lahat ng aking makakaya upang matupad ng maayos ang aking tungkulin. Una, kinailangan kong gawin ang lahat para mapanatili ang isang ligtas na kapaligiran para sa mga sister. Gayon din, kinailangan kong panatilihing malinis ang bahay. At kapag nagluluto, kinailangan kong isaalang-alang kung paano gawing masustansya at malusog ang mga pagkain. Sa isang banda, ang paggawa ng aking tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay ay nagwasto sa aking sobinismong walang katotohanang pananaw. Kaya, hindi ko na tinitingnan ang mga babae sa pamamagitan ng tradisyonal na lente ng ang mga lalaki ay nakatataas sa mga babae. Sa kabilang banda, napabuti rin ito ang aking mga kasanayan sa buhay. Masanay na ako ngayon sa paghuhugas at paghihiwa ng mga gulay. At sa bahay, karaniwan nang ako ang nagluluto at naglilinis. Naalala ko minsan, habang nanananghalian, sinabi ng asawa ko nang nakangiti, "Dati, ako ang nagluluto para sa iyo. Pero hindi ko akalain na magkakabaliktad na pala tayo ngayon." Sinabi rin ng mga anak ko na nagbago na ako. Minsan, may ilang sister na pumupunta sa bahay ko para pag-usapan ang kanilang mga sermon. At kadalasan, ako ang nagluluto. Hindi ko na nararamdaman na ito ay nakakababa ng dignidad o kahiya-hiya. Sinasabi pa nga ng mga sister na masarap daw ang luto kong isda. Ang makalaya mula sa mga tradisyonal na sobinismong kaisipan na ito at maisabuhay ang kaunting normal na pagkatao ay pawang resulta na nakamit sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.